Fuel subsidy para sa public transport group ating pag-usapan. Kasama po si Ginoong Joel Bulano, ang EPE ng LTFRB Technical Division. Sir Joel, good morning. Magandang umaga, Aljo, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng programa. Opo, para malinaw lang po sa ating mga kababayan nanonood at nakikinig po ngayon, sir. No? Ano po ang dahilan kung bakit iniurong ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tsuper at mga operator ng mga public transport o mga pampublikong sasakyan? Yung pong fund natin, yung pagkapuhanan ng fuel subsidy program natin ay iniintay na lang na i-download. Kaya po medyo nadali dito dahil po may mga isang requirements lang po na hiningi ang DBM na i-comply na po natin. So sa ngayon, iniintay na po natin ang downloading ng fund para po maipamahagi na ito sa ating mga operator at drivers. Po. Sinabi po ng DBM na pinoproseso na ang paglalabas po ng pondo para sa fuel subsidy. Ano ang tinitingnan nating timeline sa pamamahagi po nito, sir? Kung may download po agad yung fund, lagi po natin, Arjo, at lagi pa siya ng department sa ng LTFRB ay yung pag nasa atin na yung pondo ay iproseso na agad. Ay may implement po agad yung ating pamamahagi ng fuel subsidy. So yung fund lang, ang pag-download lang po, yun lang po yung ating inaantay. Ilang mga tsuper at operator po ang inaasang makakatanggap ng subsidiya, fuel subsidy? At nasa magkano po ang kanilang matatanggap at ipapamahagi ba ito sa public transport sa buong bansa? Oo, tama, Aljo. Yung pong fuel subsidy ay sa buong bansa ho ito at ang target beneficiaries po ng Department at LTFRB, kasama na po dyan yung ating mga nasa LGU o nasa DILG, kaya yung DTI covered sa DICT. Ay aabot po ito ng mga 1.3 million na operator driver. Kasama po dyan ang tricycles, riders, at yung pampublikong sasakyan natin ng mga four wheels. So, sa public utility vehicle, yung traditional PUJ natin, at yung ibang mode ay makakatanggap po ng 6,500. Yung ating mga modern units ay makakatanggap po ng 10,000. Doon po sa mga tricycle ay makakatanggap po sila ng 1,000. At doon po sa ating mga riders ay 1,200. Per unit po ito, Aljo, across the country. Paano po ang magiging proseso ng payout uli, sir? Ito po ay idadaan sa mga sa land bank, kung may mga dati na po silang PPP card, doon po ilalagay po yan. Yung may dati ng fuel subsidy card last year na mga nakaraang pamimigay ay doon din po yun i-credit. At doon po sa may mga personal account na isusubmit ay doon din po nila i-credit ang subsidy para sa kanila. At pwede rin po, Aljo, yung over-the-counter, yung wala po talagang account. Basta magpapakita lang po sila ng mga identification. May tanong po si Karen Villanda ng PTV, Sir Joel. Paano yung pagbabantay ng LTFRB na hindi magagamit sa iba, fuel subsidy, na ipapasok sa e-wallet ng mga operator? Tama po, minumonitor talaga natin yun. Kaya po may isusubmit pong undertaking yung ating mga operator na gagamitin po nila ito doon lang po sa purpose ng program, like na gagamitin lang ito doon sa sa fuel ng kanilang mga unit. So, ang mga drivers po o kung sino man po yung may mga complaint na hindi ho ginamit ng operator sa kanilang unit, pwede po silang automatic pumunta sa LTFRB para mag-file ng complaint. Okay. Lilinawin lang natin ulit, bakit po nagpasya ang DOTR na gawing one-time, big-time ang payout ng fuel subsidy sa halip na in tranches? Yung pong fund natin, katulad doon ng ginagawa natin sa mga nakaraang taon, isang bagsak lang talaga ito, Aljo, dahil ang fund natin, kung ita-trans natin ito, mas maliit, mas maganda po dahil kailangan nila ito ngayon, kaya one time mo talaga binibigyan ng ating pamahalaan. Opo, ano po inyong reaksyon sa mga nagtatanong kung bakit hindi po pare-pareho ang cash assistance na kanila matatanggap tulad ng pagkakaiba sa traditional jeep at modern jeep? Ang basihan ng Department at ng LTFRB, yung pong kanilang operational cost,
at saka yung fuel consumption. So, ang traditional po, compare po doon halimbawa sa modern, yung modern po may kakibat pang mga amortization ito dahil mga bago po yung mga units nito. Hindi lang po yung ating fuel ang ginagastos nila. So, kaya may mga pagkakaiba. Katulad din sa ibang mode, mas mababa because of the fuel cost na ginagamit po nila. Nakikita ba ng LTFRB na may kasunod pa itong ayuda para po sa public transport group sakaling matuloy o magpapatuloy pa ang taas presyo sa produkto petrolyo? So ngayon, Arjo, ito po yung fund na naka-allocate doon sa General Appropriations Act for 2023. So ito po muna yung ipamimigay ng ating pamahalaan at kung mayroon pa man po ay malalaman po yan ng ating mga kababayan. Opo. Sa ibang usapin, ano po yung update sa petisyon ng ilang transport group tungkol naman sa jeepney fare hike? Ano po ang dahilan? Bakit hindi pa nakakapagpalabas ng desisyon ng LTFRB tungkol po dito? Opo, katulad doon na sinasabi po ng LTFRB, pag ito po ay formal petition at na final, ay dadaan po ito sa proseso ng mga hearing. So, nakaset na po yan at minamadali rin po ng LTFRB. In fact, nakaset na yung initial hearing ng petition sa next week, September 12, kung hindi po ako nagkakamali. Alright, paalala na lang po at mensahe sa ating mga kababayan, Sir Joel, lalo na sa public transport. Opo, doon po sa ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga operators at drivers, pumasok po kayo na sooner po ay may pamimigay na po ng department at ng LTFRB o ng pamahalaan yung pong subsidiya para sa inyong fuel para makahalalay ho doon sa patuloy na pagtaas ng ating fuel pa ngayon. So, konting tiis lang po at anytime po na may babaho yung fund ay may pamimigay na po ito sa inyo. Thank you, Sir Joel Bolano, ang Thank you, Aldo. hepe ng LTFRB Technical Division.